May nagtanong sa akin, hello po, pwede pong patulong naman regarding this matter. We already doing our best to finish paying it, pero nag-email pa din sila. Is this true po ba? Attach screenshot of email from them. Final notice, complaint against you. From legal office. Good day. We have already completed the necessary information for you to file a legal complaint. And we have requested for a barangay hearing to be held on Monday, January 6, 2025 at 10 a.m. This hearing will be tagged as Case Section RA number Estafa 10951. Our legal team and barangay officials will arrive at your home or place where you work at any time of the day. As we often remind you of your responsibilities, we are giving you until today to make arrangement and make your payment now. Pay your debt now. Sincerely, Metropolitan Legal Council. Alright, napakagad ng katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Isa na naman pong halimbawa na isang email na naglabo-labo, mali-mali ho ang grammar, no? Tsaka, ano ho ba yung Metropolitan Legal Council? Alamin ho natin yan mamaya, no? May katotohanan ho ba to? No? Kasi, hindi ko maintindihan ano kinalaman ng Metropolitan Legal Council dun sa email, no? Tsaka sa OLA. Hindi ho ba? So, ano yun natin, no? Himayin ho natin siya. Pero, sabi nyo nga, you're doing your best, no? Para mabayaran na ho, no? At matapos na yung responsibilidad nyo sa kanila. Well, wala naman ho talaga tayong ibang mga gagawin dyan, kundi ganun naman talaga, no? So, best effort po talaga yan, no? Nakahain na ho lahat ng batas at memorandum dyan, no? So, maaari nyo ho silang mga gamitin. Kagaya ho ng ceiling on interest rate. Kung yung nahiram nyo ho sa kanila is 10,000 pababa at hindi ho lalagpas sa 4 months, yun ho gawin nyo, no? Pwede nyo sundin yun, no? Marami na hong batas na po pwede nyo sundin, no? Kaya, wag ho tayong matatakot, no? Kasi ho, naiintindihan ko, lahat ho tayo nangangailangan, lahat ho nagigipit, okay? So, kagaya ho ng kasabihan, no? Pag ang tao nagigipit sa patalim, kumakapit. So, napakapit ho tayo talaga sa patalim, kaya ho tayo napunta dito sa mga abusado online lending apps, no? So, nandyan na ho yan, solusyonan na lang ho natin. Pero ho, ito, no? Ang lagi kong sasabihin sa inyo, no? Iwasan ho natin, no? Kaya naman ho iwasan eh, no? Kasi nandyan na ho mismo sa apps nila, no? Yung mga reviews and comments ng mga nakagamit na sa kanila, no? Basahin nyo lang naman po eh. Okay? Sigurado ho yan, may mga may mga bad comments yan, may mga bad reviews diyan. Pag nakita nyo po, huwag nyo nang ituloy. Ano po? Kasi kayo lang din po ang sasakit ang ulo. Di ba? O kagaya niyan, nagbabayad naman kayo kanyo, di ba? Best effort kayo sa pagbabayad, pero nag-email pa rin ng ganyan. Di ba? Kasi ano yan mga yan, wala naman talagang alam sa paniningil. So, ba't ho kayo mag-aaksaya pa ng panahon para manghiram dyan sa mga yan? Oo, nandun na ho ako, napakadaling manghiram. Kaya lang ho, napakasakit naman ho sa ulo. Lagi nyo hong tatandaan, no? Ang mga bagay po na galing sa madaling pamamaraan, nako, pagdating ho ng ano niya, may sakit sa ulo yan. Kagaya ho na, tingnan nyo, pagka sa sugal, di ba? Pag ang pera galing sa sugal, madali nyo lang uubusin, di ba? Di ba? Kasi madali nyo nakuha eh. O kagaya ho niyan, wala namang credit investigation, saglit lang nakuha nyo. Ano ang mangyayari dyan? Di po ba? Masakit sa ulo yan. Yan ang nangyayari na ho, di ba? Okay. Sagutin ho natin itong pinadalang email sa inyo. Sabi ho, final notice, complaint against you. Hayop sa sa title. Tapos, legal office from legal office. Anong legal office? Di po ba? Tsaka, contradicting legal office, pero sincerely, Metropolitan Legal Council. Ano ba yun? Di ba? Tsaka, ako, ang pinagtataka ko, wala naman yung legal, yung Metropolitan Legal Council eh.
Diba? Ano kinalaman ho dyan? Kasi ho, kung magpapadala sila ng notice, wala na ho talagang dapat ibang ilalagay dito. No? Lagay lang ho nila yung pangalan ng abogado nila. Oh. Nantiting kung sino-sino pa nilalagay. Sinerch ko ho yung Metropolitan Legal Council, wala naman ho yan. Oh. Puro invento lang itong mga bugok na online lending apps na to para ho at least may dating. Ipapadala nila ng mga email, wala naman. Puro kabugok. Tingnan nyo, sa simula pa lang, sablay na. Oh, tingnan nyo. We have already completed the necessary information for you to file a legal complaint. Kayo pala ho, magpapile ng legal complaint eh. O di ba? O maliwanag ho kasi. O. Complete na raw po nila yung mga nararapat na information para kayo ay makapag-file ng legal complaint. O tinagalog ko lang ho kayo pa ho ang magpapile ng legal complaint. O di ba yung mga gago talaga? O, magpapadala na lang ho ng email. Mali-mali pa ho yung grammar. O, kayo pa na ho magpapile ng complaint sa kanila eh. Mga siraulo talaga, di ba? O, tapos sasabihin dito, we have requested for a barangay hearing to be held on Monday, January 6 daw po. So, sorry, lagpas na ho ito kasi kakikita ko lang eh, okay? This hearing will be tagged as case section RA, number estapa. O, nakita mo? Mag-ano raw ho sila, nag-request na sila ng barangay hearing. May na-receive na ho ba kayong tawag dito, subpoena o invitation man lang sa barangay? Wala ho, di ba? Kasi hindi na ho sila tatangkilikin sa barangay. Anak ng kamote itong mga to, katitigas ng ulo. Meron ng meron ng memorandum circular po ang SEC na pagka sila ay organization or a juridical entity, hindi na ho sila dadaan sa barangay. Katitigas ng ulo itong mga to, lagi ginagamit ang barangay. Tingnan nyo ang barangay, galit na sa kanila. Pagtanong nyo ho, kahit pumunta ho kayo sa barangay po ninyo, pagtanong nyo ho pagkatungkol sa ULA, galit ho yung mga, kasi ginagamit sila eh. No, tsaka hindi ho sila papaboran yan, pupusta ho ako sa inyo. Lagi ho ang papaboran ng barangay is yung kanilang constituent. Sigurado ho yan. No? Tsaka doon pa lang ho sa nilabas na memorandum circular ng SEC, ng Supreme Court, hindi na ho kailangan pang dumating sa barangay kasi ang juridical entity or organisasyon, may kakayanan po yan mag-file ng kaso sa small claims po. Di po ba? Kaya nakakainit ng ulo tong mga bugok na to, hindi magbasa ng batas. So, it only shows wala ho silang abogado. Di po ba? Puro mga dayuhan yan. Oh. So, iaasa nila doon sa mga mga bisor, sa mga manager na wala rin namang alam sa mga sa batas, di ba? Mario, naintindihan ko, yes, sige. Nandiyan yung mga yan to manage. Pero dapat yung pinag-aaralan nila yung mga batas na nakakasakop doon sa kanilang minamanage. Hindi po pwedeng puro magaling ka lang mag-manage, dapat may alam ka kahit papaano doon sa mga batas na nakakasakop doon. Magaling ka nga mag-manage. Sige, nandun na ako. Ano naman alam mo dun sa batas? Di ba? Kasablay-sablay tuloy yung mga trabaho nyo. Kayo ng kamote. Pero hindi ako naniniwala marunong kayo mag-manage. Ganyan, sablay yan. Di ba? Tapos ito pa. Our legal team and barangay official will arrive at your home. Ba't pupunta? Akala ko ba di ba, conflict yung mga sinasabi nila doon sa kanilang email. Sabi nila mag-request ng hearing. Bakit pupunta sa inyo o di kaya sa workplace ninyo? Di ba? Basahin niyo munang maigi yung mensahe sa inyo bago kayo matakot, no? Walang katuturan itong mga pinagsasasabi nitong mga bugok at abusadong online lending apps na to eh. Tapos as we often remind you, di ba? Yung responsibility. Anong remind? Mga gago kayong abusadong ahente ng online lending apps. Kailan kayo nag-remind? Puro pang-aabuso at pang-haras ang ginagawa nyo. Kailan? Sige nga. Mario Joseph.
Tignan nyo to ha, we are giving you until today to make arrangements. Binigyan daw kayo ngayong araw para makapag-arrange ng payment. Tingnan nyo kasunod. And make your payment now. Ano ba talaga? Makikipag-arrange o magbabayad? Diba? Kaya gulo-gulo ho ng mensahe eh. So, ba't nyo ho paniniwalaan? Di po ba? Kaya ho ako lagi ko sinasabi sa inyo, lagi nyo hong babasahin, di ba? Lahat ho nang gagawin po ninyo, pag-aralan nyo po muna. Di po ba? Kagaya nung, bago kayo mag-apply, pag-aralan nyo muna. Ito ho, pinadalang kayo ng mensahe, pag-aralan nyo po muna. Di po ba? Kasi mismong sila ho ang kumukontra sa sarili nila. Yun lang ho sa huli, di ba? We are giving you until today to make arrangement. Pag sinabi yung arrangement, ano tayo, usap tayo, paano ko babayaran, kailan at papaano. Ganun ho. Diba? At saka magkano. Yun ang arrangement po ng payment. Diba? Tapos, make your payment now. Ba't ka makikipag-arrange kung magbabayarin ka rin pala ngayon? Hindi ba mga gago yung mga yan? Walang katuturan ko yung pinaglalagay doon sa email. Tapos, mayroon pa siya in red. Capital lahat. Pay your debt now. Di ba? Ano talaga ba gagawin? Nakikipag-arrange, magbabayad. Di ba? Nagugulo eh. Tapos, sincerely, Metropolitan Legal Council. Sino yun? Ano kinalaman ng Metropolitan Legal Council? Di ba? Para lang ho magkaroon ng dating yung email nila kung ano-ano ho pinaglalagay. Di ba? Ang dami nilang ginamit. Gumamit pa ho ng abogado yan, ng judge, prosecutor, police. Kung sino-sino na hong pinaglalagay. Di ba? Napakadali hong maningil ng kamote. Kausapin nyo lamang po ng maayos. Dumaan lang kayo dun sa proseso. Makakasingil kayo. Di ba? Hindi naman paniningil ang ginagawa nyo kasi. Di ba? Pang-aabuso, pang-haras. Nakita nyo ginagawa ng kliyente, di ba? Ginagawa na ho ng paraan para matapos na. Dahil sa kawalang yaan ninyo. Tapos, ganito pa ginagawa ninyo. Di ba? Doon sa nagpadala ho nitong katanungan na to, huwag mo kayong nervyusin dyan. Gawin nyo lang ho kung ano yung ginagawa nyo. Kung ginagawa nyo na ho na parang pinag-iipunan nyo na, tsaka nyo babayaran, gawin nyo lang ho. Kasi, sabi nga sa inyo, may mga batas pong nakalatag at memorandum, no? Na, tawag dito na, kung pwede nyong gamitin. Okay? Ano yun? Nasa panig natin yun na mga consumer. Okay? Kasi hindi nga kasi nagbabasa itong mga bugok na to. Lahat na lang ho ng batas tsaka memorandum, nilabag. Di ho ba? Mario Joseph, kadali-dali namang sumunod. Kasi ikaw, pag gagawa ka ng negosyo sa isang lugar, sa isang bansa, sundin mo batas nun. Hindi yung kung ano gusto mong mangyari. Diba? Iba magtayo ka na sarili mong bansa mo. Doon ka magpautang, diba? Hindi yung pupunta ka sa bansa na to, papautang ka, kung ano gusto mong gawin, yun ang gagawin mo. Hindi pwede yun. Sundin mo kung ano yung patakaran dito sa Pilipinas. Sundin mo kung ano yung batas dito sa Pilipinas. Diba? Si Mario Joseph, nandun na ako. Kagagaling yung magpautang, mabilisan. Ano naman ang kapalit? Sakit sa ulo. Diba? Sakit sa dibdib. Ng kamote. Ang pinakamahirap doon yung anxiety, depression, tsaka yung mental torture na ginagawa ninyo. Tsaka yung emotional stress. Napakahirap yan. Pagka yan lumala, mahirap na gamutan yan. May mga taong hindi nakakalusot dyan. May mga nababaliw dyan. Diba? Kaya kayo, yung mga nagtatanong po sa akin, at saka mga nanonood po, uulitin ko, huwag niyo silang tangkilikin. Totoo lang po. Gumawa kayo ng sarili ng due diligence. Maggawa kayo ng pagsasaliksik nyo. May mga reviews and may comments yan. Nasa mismong apps nila. Babasahin nyo na lang po. Diba? Ngayon, pagka nandyan na kayo, di mag-complain ho tayo sa SEC, sa NPC, sa PNP, sa NBI, sa Department of Justice. Marami naman ho eh. Ngayon, pagka nag-complain kayo, pinatawag kayo at kailangan kumbaga, pumunta
abay puntahan nyo po para matuluyan. Okay? Kasi pag hindi nyo ho yan tinuluyan, maghahasik lang ho talaga ng kawalang yan yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity nito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.